Magandang umaga muli mga kapatid. Nakakatuwa ang tingnan pag napupuno tayo. Purihin ang Panginoon. So ngayon nga po ay mayroon tayong Christmas Fellowship at marahil ay handang-handa na po ang bawat isa. Pero bago po ang ating kasiyahan ay dadako muna tayo sa, sabi nga natin, pinakamahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Yun ay ang kumain muna ng spiritual na pagkain. At sa umagang ito ay kung may mga hawak po kayong Biblia, buksan niyo po sa aklat ng Luke chapter 8. At itutuloy po natin ang pakikinig, pagbubulay-bulay sa mga itinala ni Dr. Lucas na mga nangyari sa pagmiministeryo ng ating Panginoon nung siya ay nandito sa lupa. At ngayon ay nasa chapter 8, verse 26 to 39 na po tayo. Okay? Pero bago po natin basahin yan, nais lang po muli nating bigyan ng background na dito nga po sa Luke 8, sa babasahin po natin ngayon, ay makikita po natin ang isang kagilagilalas, na pangyayari. Kasi dito po ay mayroong isang lalaki na sabi doon, siya ay pinoses o inaalihan ng masamang espiritu. At yung pumasok sa kanya ay hindi lang isa, kundi napakarami. At kahit na ganun nga yung sitwasyon ng lalaki, ay pinalaya po siya ng ating Panginoon. So, dito makikita natin na ang talagang gustong ipagtuunan ni Lucas sa pangyayaring ito ay maliwanag pa rin na may kinalaman talaga sa pagpapakilala niya o pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus tungkol kung sino talaga siya at kung ano ang kanyang ministeryo sa lupa sa kanyang pagpunta dito. And dito actually sa Luke chapter 8, apat po yung miracle na nababasa natin dito. So nabasa na natin last week yung unang miracle, yung unang kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon. Ngayon ay pangalawa at mayroon pa pong dalawa na susunod na mababasa natin. At makikita po natin na yung context nung apat na miracle na ito dito sa Luke chapter 8 ay pari-pareho lang. Na kumbaga ang konteksto nito ay maaring ginawa sa magkakaibang lugar, pwedeng sa Jerusalem, pwede rin naman sa labas ng Jerusalem, pero ang konteksto nito talaga ay para sa mga disipulo, para sa mga Kristiyano in a way. At yung mga naunang miracle na nabasa na napag-aralan naman natin doon sa chapter 4 and 5 dati, ang konteksto naman noon ay sabi doon maraming tao, hindi lang sa paningin o sa konteksto na kasama yung mga disipulo lang, kung hindi ito ay multitudes, maraming tao. So magkaiba sila ng mga audience, pero pareho lang yung dahilan kung bakit nagpapakita ang ating Panginoon ng kanyang kababalaghan o nagpapakilala siya. Sa marami nagpapakilala siya upang makilala nila ang tagapagligtas ng mga makasalanang tulad din natin. At sa mga disipulo naman, kasi ligtas na sila, Kristiyano na sila, kaya siya nagpapakilala sa kanila ay upang makita naman nila kung papaano sila mamuhay bilang mga mananampalataya. So, ganun po yung mga dito. Ngayon, last week, sinabi nga natin na yung kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon ay nakafocus doon sa tinatawag nga natin na pagpapakilala ng Panginoon
bilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. At ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang paggawa ng miracle o ng pagpapakita ng kanyang pagpapamalas ng kanyang kapangyarihan. And ngayong umaga, ganun din po. Na may kababalagan ulit at ganun pa rin po yung ipinopokus o ipinapaliwanag o inilalarawan ni Lucas na gustong maunawahan ng mga nakakabasa o nakasaksi nito. Tungkol pa rin ito sa kung sino si Jesus at kung ano yung kanyang kayang gawin bilang Diyos at ano nga ba talaga ang kanyang ministeryo, bakit siya nagpunta dito, at makikita pa rin yung kanyang kapangyarihan na walang katulad. So, actually, napakarami po tayong pwedeng pag-usapan sa pangyayaring ito. Pero ang talagang ipo-focus lang natin ngayong umaga ay yung lesson na ituturo sa atin ng Panginoon, lesson tungkol nga doon sa tao na sinapian ng napakaraming masamang espiritu. Na actually, ang taong ito ay hindi binanggit kung ano ang kanyang pangalan. Kaya yung title actually ng pag-aaralan natin ngayong umaga ay The Man with No Name. Ang taong walang pangalan. Okay? So, ang mahalaga lang dito, kaya inilathala ito o sinama ito ni Lucas sa kanyang record, ay dahil alam natin o alam niya na bagamat nangyari na ito more than 2,000 years ago, matagal na panahon na, pero ang lesson na matututunan natin dito, kung gaano kahalaga yung lesson na itinuro niya sa mga apostol, sa mga alagad, sa mga mananampalataya noong panahon na yon, ganun pa rin po kahalaga ang katotohanan na kailangan nating maunawaan ngayon. Okay? So bago po tayo magbasa, ay manalangin muna tayo, humingi ng gabay ng ating Panginoon. O aming Diyos, amang banal, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Muli ay lumalapit nga po kami sa inyong harapan sa mga sandaling ito, sapagkat amin nga po muling na pagbubulay-bulayan, amin po muling papakinggan ang inyong dalisay na salita. At alam namin, Panginoon, na ang inyong layunin sa inyong salita na ipinagkakaloob sa amin o ipinagkaloob sa amin ay upang kami nga ay patuloy na turuan, patuloy na baguhin, at patuloy na palakasin sa amin nga pong pagsunod sa inyo. Dahil nga po sa kung anong mayroon sa mundong ito, nasabi nga ng aming mga napag-aaralan at galing mismo sa inyong bibig, na ang mundong ito ay puno ng kapighatian, puno ng pagsubok, puno ng mga bagay na hindi po namin kakayanin sa aming sarili lang. Kung kaya't sa inyo namin pinagkakatiwala ang aming muling pakikinig ngayon, na nawa nga patuloy niyo muli kaming bigyan sa pamagitan ng inyong salita at sa tulong ng inyong banal na Espiritu, ay bigyan niyo muli kami ng mga katotohanan na makakapagluwalhati sa inyong pangalan at ganun din naman na makapagpapalakas sa amin upang kami nga'y makapamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So atin nga pong basahin ngayon ang aklat ng Lucas sa Luke 8, umpisa sa verse 26 hanggang 39. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ng may pagpapakumbaba. Pagkatapos, sila'y dumating sa lupain ng mga Gadareno na katapat ng Galilea. At pagbaba niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit at hindi tumitira sa bahay, kundi sa mga libingan. Nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw, lumuhod
at sa harapan niya at nagsalita ng malakas na tinig. Anong pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng Diyos, na kataas-taasan? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Sapagkat ipinag-utos ni Jesus na sa masamang espiritu na lumabas sa tao. Madalas siyang inaalinhan nito kaya't siya'y binabantayan at ginagapos ng mga tanikala at mga posas. Subalit, kanyang pinapatid ang mga gapos at siya'y itinataboy ng demonyo sa mga ilang. At tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? At sinabi niya, Lehiyon, sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Siya ay nakiusap sa kanya na huwag silang utusang bumalik sa di maarok na kalaliman. At may isang kawan ng maraming baboy na nanginginain sa burol. Nakiusap sila sa kanya na hayaan silang pumasok sa mga ito at sila'y pinayagan niya. Pagkatapos ay lumabas ang mga demonyo sa tao at pumasok sa mga baboy at ang kawan ay dumaluhong sa bangin patungo sa lawa at nalunod. Nang makita ng mga tagapag-alaga ang nangyari, tumakbo sila at ibinalita iyon sa lungsod at sa kabukiran. At dumating ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at nakita nilang nadatnan ang taong nilisan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus na may damit. At matino ang pag-iisip nito at sila'y natakot. Ibinalita sa kanila ang nakita kung paano, ibinalita sa kanila ng mga nakakita kung paano pinagaling ang inaalinhan ng mga demonyo. At nakiusap kay Jesus ang lahat ng mga tao sa palibot ng lupain ng mga Gadareno na umalis siya sa kanila sapagkat sila'y lubhang natakot. Siya'y sumakay sa bangka at bumalik. Subalit, ang taong inalinhan ng demonyo ay nakiusap sa kanya o nakiusap. Siya'y makasama niya. Subalit, siya'y pinaalis niya na sinasabi, bumalik ka sa iyong bahay at isalaysay mo ang lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa iyo. At siya'y umalis at ipinahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Jesus sa kanya. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Nawa siya ang patuloy na magtanim nito sa ating mga puso't isipan, ang dalisay, walang pagkukulang at banal na salita ng ating Panginoon. Meron pong tao na ang pangalan po niya ay Bertrand Russell. Bertrand pala, R pala yun, hindi L. Bertrand Russell. Siya po ay taga-Britain, pero siya ay isang pilosopo na skeptic kung tawagin. At meron po siyang sinulat na libro na ang title ay Why I Am Not a Christian. So, itong taong ito, sa kanyang libro, marami siyang mga inilagay na dahilan kung bakit hindi siya Kristiyano. Pero ang isa sa kanyang dahilan kung bakit hindi siya Kristiyano ay dito sa talatang ito. At ano yung kanyang dahilan? Sabi niya, hindi masasabi na si Jesus ay isang mabuting tao. O hindi siya talagang the best na tao. Hindi siya maawain, hindi siya mabuti, hindi siya mabait, sabi niya. Bakit? Kasi sabi niya, biruin mo, sinayang niya yung napakadaming baboy.
kumbaga, dahil daw doon sa pangyayaring iyon na pinayagan ng Panginoon na yung mga masamang espiritu ay pumasok sa mga baboy at nasayang lang, nalunod, ay sabi niya, hindi na ako mananampalataya kay Jesus. Yun ang dahilan niya. Isa sa dahilan niya doon sa libro niyang yun, kung bakit hindi daw siya nananampalataya kay Jesus. At kung natatandaan ninyo, sa pagkabasa lang natin, nakita natin, yun din, kapareho ni Russell, yung reaksyon ng karamihan ng tao, di ba? Sa lugar na yun. Na hindi sila natuwa sa ginawa ng Panginoon na magsayang ng maraming pork chop. Apat na bagay ang ating matututunan dito o pagtutuunan dito. Una, ang pagtutuunan natin ay yun nga, yung tao na makikita nating siya ay alipin ng kasalanan dahil nga siya ay pinoses o inaalihan ng maraming masamang espiritu. Nasa bandage siya ng demonyo o demonic activity. So, ito po ay larawan, actually. Ako'y naniniwala na kaya hindi ibinigay ang pangalan ng lalaki para maka-identify ang lahat. Na ito ay larawan ng bawat isa na sinasakop din o inaalipin din ng anumang bagay ng mundong ito kung kaya't siya ay gumagawa ng kasalanan. Pangalawa na makikita natin ay si Jesus muli o mismo. Dahil siya naman talaga ang bida dito. Si Jesus, kung papaano niya muling ipinakita yung kanyang kapangyarihan laban sa kapangyarihan ng dyablo. Kumbaga dito natin makikita yung talagang walang kalaban-laban ang puwersa ng kasamaan o ng dyablo sa ating Panginoon. And then pangatlo, makikita natin dito yung resulta sa buhay ng isang taong binago ng Diyos. Kung ano ang nangyari sa pagbabago ng Diyos sa kanyang puso, ay makikita natin na siya ay mula sa kalaban ng Diyos ay biglang naging disipulo ng Diyos. At sa bandang dulo, ito yung nakakalungkot. Dahil dito makikita natin yung reaksyon o pagtugon ng nakararami sa kababalaghan o sa pagpapakita ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Nakakalungkot na pangyayari ito. Kasi sabi diyan, halos buong tao sa bansa o sa bayan na yun ay pinaalis. Hindi natuwa sa ginawa ng ating Panginoon. So, yung mga bagay na yan ang ating makikita rito o pag-aaralan dito. So, yan nga una, yung tao. Yun ang titingnan natin, yung taong inaalinhan ng masamang espiritu o yung taong alipin ng kasalanan dahil siya ay hawak o inaalihan ng demonyo. At ang sabi doon, nung si Jesus, di ba, nakasakay sila sa bangka nung nakaraan, di ba? At sabi doon, nung nakadating na sila sa Pampang, kahakbang pa lang siguro ng Panginoong Hesus sa buhangin, kabababa pa lang niya sa bangka, ano daw ang nangyari? Biglang andun ka agad. Sinalubong siya nung lalaking ito, na demon possessed. Kumbaga,
Sa dinami-dami ng tao na pwedeng sumalubong sa Panginoong Hesus, talagang yung inaalinhan ng masamang espiritu ang sumalubong sa Kanya. Anong pinapakita rito? Pinapakita dito na nung ang ating Panginoong Hesus ay nandito sa lupa upang magministeryo, magpahayag ng tinatawag nating ebanghelyo o mabuting balita o magpahayag ng kaligtasan sa mga makasalanan, mayroon siyang stalker. Mayroon talagang gustong-gusto na puntahan siya at magsasalita ng kung ano-ano against at maging yung ipinapahayag din talaga kung sino siya talaga. At yun ay ang gawa ng kasamaan o ng masamang espiritu o ng gawa ng dyablo. Nung binata pa ako, nag-aaral pa lang ako sa Bible School, nagtuturo ako ng mga Bible studies. Mayroon akong outreach o mayroon akong pinuntahang Bible study somewhere sa Parañaque. Nagtuturo ako ng Bible study. Lagi naman ako nagpupunta doon, linggo-linggo. Pero isang araw, nagtuturo ako. Biglang buti na lang, nasa taas kami. May nagsisisigaw sa baba. At hinahamon ako ng suntukan. Hindi ko naman kilala yun. Hindi ko nga nakikita yung taong yun. Pero lasing po siya. At sinasabi niya, buwaba ka dito, magsuntukan tayo. Buti na lang kakilala siya nung isa sa leader naman doon na pinupuntahan ko. At nung kinausap siya, tumahimik naman. Pero ang iniisip ko noon, paano kaya? Saan kaya bahay niyan? Paano kaya pag uwi ko mamaya? Baka abangan niya ako. Pero salamat na lang, awa ng Diyos, hindi naman niya ako inabangan. Talagang nanahimik na siya. Pero yun nga, nakikita mo na ang gawa ng dyablo, hindi talaga natutuwa sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Di ba? Last time na pag-aralan natin, yung parable of the sower, kahit dito po sa church, pwedeng magpadala ang dyablo ng kanyang distraction. Kahit hindi tao yan, dala-dala natin sa ating isip, sa ating puso. Pwede niyang gamitin ang lahat ng yan para tayo'y ma-distract. Di ba? Sabi nga doon, di ba? Parable of the sower. Kapapakinig mo pa lang, pwede na niyang agawin agad. Ganyan po ang masamang gawain ng dyablo. At yun nga, kung makita natin dito sa pangyayari, sa pagmiministeryo ng ating Panginoong Hesus, sinusundan siya talaga. Na kumbaga, yung unang-unang sumalubong sa kanya ay ang inaalinhan ng demonyo. Ngayon ang tanong, bakit nga ba sila, ba't ba ganong kagigil ang dyablo sa Panginoong Hesus? Well, una, alam natin, dito sa binasa natin, na kaya sila ganon, kaya siya binabantayan, kasi takot sila actually. Diba? Takot sila sa Panginoon. At kumbaga, alam nila kasi kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa kanila. Pero dito makikita natin na yun ang inaalinhan ng masamang espiritu, siya ay tinanong ng Panginoon, di ba? Anong pangalan mo? Anong sagot sa kanya? Legion. Bakit daw? Kasi sabi doon, sabi nasa natin, kasi maraming masamang espiritu ang pumasok sa tao. Well, yung salitang legion, ginagamit din kasi yan sa Roman soldiers. Yung grupo, pag sinabing legions of soldiers sa Romano, yun ay binubuo ng mga 4 hanggang 6 na libo. 4 to 6,000 soldiers ang ibig sabihin nun pag sinabing legions of soldiers.
So maaring yun din ang ginamit kung kaya dahil nga maraming demonyo ang pumasok sa kanya, kaya yun yung ginamit na salita. Ano? At yung pinasukan ng mga demonyo, sabi doon, ay 1,000 baboy din. Ano? At yung mga baboy na yon ay nahulog. O ang tawag natin ito? Tumalon. Hindi nahulog Nagtatakbo sila at tumalon nung naposes na sila, nagtatakbo sila at tumalon sa tubig o sa dagat o sa ilog. At isa pang makikita natin na kalalagayan ng taong possessed o inaalinhan ay yung hindi niya kilala yung kanyang sarili. Kasi nung tinanong nga siya, anong pangalan mo? Hindi niya nasabi yung pangalan niya, kundi ang nasabi niya, ang nasabi niya ay, siya ay inaalihan o siya ay pinoposes ng maraming demonyo o masamang espiritu. Yun ang kanyang nasabi nung tinanong kung ano ang kanyang pangalan. Sino ba nanonood sa inyo ng Narinig ko kasi minsan pinapanood ng anak ko yung Encantadia. Mayroong pangyayari doon sa Encantadia na yung nanay, yung dati din siyang sabi doon, tagapag-alaga ng brilyante. Nagkaanak na siya, yung isang anak niya namatay, tapos yung sumunod ngayon, yun yung buhay na panibagong tagapag-alaga ng brilyante. Naalala niyo yun? Napanood niyo ba yun? Ang pangalan yata niya ay si Danaya ba? Ang nangyari sa kanya, di ba? Pinakain siya ng itim na bato ba yun? Hindi naman bato ni Darna, kundi itim na bato at na-possess siya ni, anong pangalan ng kalaban? Si Metena. Ayan. Nanonood talaga yan. Nakaka-identify ako sa inyo. Bata pa ako Senior na pero bata pa. Ano ba yun? So dahil na-engkanto siya, na-possess siya, ano nangyari kay Danaya? Nakalimutan niya yung kanyang sarili. Yeah? Nung ang nasa isip lang niya ay yung utos sa kanya ni Metena na puntahan yung kanyang anak ngayon na may hawak ng brilyante. Ano ang pangalan nun? Ang pangalan nun? Yung anak niya, si Tera. Ayan. Ang sabi lang sa kanya, punta ka doon kay Tera, patayin mo. Di ba? So yun lang ang alam niya, yun lang nasa isip niya. Hindi niya kilala ang kanyang sarili. Yung papunta niya doon kay Tera para patayin, nadaanan pa niya yung kaluluwa ng kanyang anak na dati na namatay na. Hindi niya ito nakilala, itinaboy pa nga niya. Layuan mo ako, hindi kita kilala, di ba? Tapos nung nagpunta na siya kay Tera, hindi niya kilala ang anak niya yun. Basta nasa isip lang niya, kasi yun yung inilagay sa kanya, yung patayin si Tera. So yun po yung larawan ng taong ito na sinasabi na inaalinhan ng masamang espiritu. Ni hindi niya alam ang kanyang pangalan, ang alam lang niya, siya ay inaalinhan o siya ay pinoposes ng napakaraming masamang espiritu. At ang kanyang buhay ay hindi masarap. Biruin mo, naglalakad sa kalye, although may mga nakikita tayong ganun, pero nakadamit naman yung nakikita natin, yung taong grasa kung tawagin, di ba? Pero ito, matindi pa sa taong grasa. Naglalakad sa kalye, hindi nagsusuot ng kahit anong damit. Di ba? Hindi na niya talaga maisip yung kahihiyan niya. Ano pa yung kanyang kalalagayan? Yung kanyang kalalagayan, sabi doon, hindi siya tumitira sa bahay. Saan siya tumitira? Sa sementeryo. Hindi lang in-specify dito kung anong klaseng, iba siguro sa sementeryo natin ngayon, sa sementeryo nila noon, pero doon siya tumitira sa sementeryo. At
siya ay naging katatakutan ng kanyang kababayan. Anong pruweba natin na katatakutan siya? Sabi nga doon sa binasa natin, siya ay madalas na itinatali kasi baka mangagati o baka manakit. Pero sa sobrang lakas niya, pinuputol lang niya yung mga kadena. Yung mga bakal na pinangtatali sa kanya. So makita nyo yung kalalagayan ng taong ito na sinakop o pinuposes ng masamang espiritu. At kumbaga makikita natin na yung kanyang buhay ay talagang, di ba, iniisip natin pagka masama ang kalalagayan natin, marami akong narinig na sinasabi, mabuti pa patay na lang ako. So itong taong ito, mas ano pa tawag natin doon? Yung maigi parang patay na lang siya. Kasi hindi na niya alam yung kanyang ginagawa. Okay? Pero dito makikita natin na yung ano tawag natin yung buhay nung possessed man o yung inaalinhan ng masamang espiritu ay hindi po bagamat parang ano tawag natin dito, hindi ordinaryong pangyayari ito. Okay? Hindi laging may nakikitang possessed na ganitong klase ng tao. Okay? Pero mga kapatid, kung tayo, ito pakinggan nyo kung ang isang tao ay hindi ang Diyos ang una sa kanyang buhay, o hindi ang Diyos ang nangunguna o may hawak sa kanyang buhay, sa madaling salita, ay hindi siya Kristiyano. Sino kayang may hawak sa kanya? Sa mundong ito, dalawa lang po ang kampo na pwedeng kahihinatnan ng tao o kalagayan ng tao. Wala pong sa gitna. Dalawa lang. It's either sa Diyos ka o kay Satanas. So, sabi ko nga, bagamat wala tayong nakikita laging nangingisay dyan o nangangagat dyan o yung sinabi nga dito sa taong ito na talagang miserable na yung kanyang buhay. Pero kung yung mga taong nakakasalamuhan natin, kung hindi sila Kristiyano, sila ay hawak ni Satanas. Okay. Dahil dalawa lang po ang pwedeng kalalagayan ng isang tao. Yung mga nababalitaan natin ngayon na nililitis sa Senado, sa hukuman, sa anong dahilan? Dahil sa milyon-milyon na ninakaw. Masasabi ba natin na hawak sila ng Diyos? So sino may hawak sa kanila? Bakit nila nagawa yung tinatawag nating karumal-dumal na kasalanan na yan? No? Kunin sa kaban ng bayan ang ganong kalaking halaga samantalang ang daming Pilipino ang naghihirap. Di ba? Maisip mo yun na magawa nila yun? Bakit? Diba? Pero sabi nga natin, hawak sila ng dyablo, pero hindi mo kailangang gumawa ng ganoong karumal-dumal na kasalanan. Kung ikaw ay wala sa Diyos, ikaw ay hawak ng dyablo. Bakit? Balikan natin ang nakaraan sa Genesis, di ba? Sa halip na yung tao ang binigyan ng Diyos na pamunuan ang lahat ng nilikha ng Diyos, nung lumapit sa tao yung isang nilikha ng Diyos na tinatawag na ahas, ginamit siya ni Satanas, ano nangyari?
yung tao ay nagpasakop sa ahas. Sumunod siya sa ahas eh. Kainin mo yung bunga, huwag ka maniwala dyan. Sa halip na sabihin ng tao, oops, huwag mo akong sabihin ng ganyan. Alam ko kung anong sinabi ng Diyos. Hindi, sumunod siya sa ahas. So since then, lahat ng tao na ipinanganak, naging hawak na ni Satanas sa liig. Kung kaya't, kung wala ka sa Diyos, ikaw ay hawak pa rin sa liig. Maaring walang masamang espiritu na nagpapahirap sa iyo, pero ikaw ay nasa kampo ng kalaban ng Diyos. Ang tanong kasi is, ano ba ang minamahal mo? Ano ba ang ginugusto mo sa buhay na ito? Ano ba ang talagang umaagaw ng malakas sa iyong pansin o sa iyong lakas, sa iyong pag-iisip, di ba? Love the Lord your God with all, di ba? Heart, mind, strength, soul. Pero kung hindi ang Diyos ang pinaglalaanan mo ng mga nabanggit na yan, maliwanag na ikaw ay alipin ng kasalanan. So, at ang nakakalungkot dito, yung lalaki ay wala siyang kakayanan na iligtas o baguhin yung kanyang sitwasyon. Yan ang maliwanag dyan. Wala siyang way sa kanyang sarili upang palayain niya yung kanyang sarili sa ganitong pagkaalipin. Pero sa susunod na makikita natin, i-demonstrate dito ng ating Panginoon yung kanyang kapangyarihan sa verse 28 and following. Sabi doon, di ba, nung dumating na nga si Jesus, ano nangyari? Siguro balikan natin yan. Basahin natin ulit. Nakita natin na lumapit nga yung tao na sabi nga natin kalunos-lunos yung kanyang kalagayan dahil possessed ka ba naman ng legions of demons o ng evil spirits pala. Sabi diyan 28, nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw, lumuhod sa harap niya at nagsalita ng malakas. Anong pakialam mo sa akin? Jesus! Kilala niya anak ng Diyos. Huwag mo akong pahirapan. Takot na takot siya kasi kilala niya si Jesus Huwag mo akong itapon na sa impyerno o sa kalaliman. Kung makita nyo, sa binasa nga natin, yung kababayan niya, nung wala pa si Jesus, takot na takot sa kanya. Kasi nga sa kanyang ginagawa Malakas siya Walang katulad, biruin mo. Rehas o yung kadena, ginagawa lang niyang parang sinulid, binawasak niya. Sino ba naman di matatakot ng ganun? Tapos nakita mo wala sa katinuan. Siguro naglalaway pa to o ano na itsura, Natatakot talaga sa kanya yung kanyang mga kababayan. Pero nung makaharap niya si Jesus, siya ang natakot sa anak ng Diyos. At nagmakaawa, di ba sabi diyan? Siya ay nagmakaawa. Kumbaga, dito makikita natin yung pangalawa na lesson, yung kapangyarihan na Jesus o ng Diyos. Yung kanyang pagiging
sovereign bilang Diyos. Na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ano? Na kumbaga kay Jesus, walang alipin na hindi niya kayang sakupin o hindi niya kayang iligtas. Kay Jesus, yung kapangyarihan ng kadiliman ay in a way, parang pinaglaruan lang niya. Ano? Sinakop niya ito ng ganun-ganun lang. Ano? Kumbaga sa digmaan, hindi gumamit ang Panginoong Hesus ng kanyang daliri para talunin yung kanyang mga kalaban. Ano? Nagsalita lang siya. Nagpakita nga lang siya. Wala pa siyang sinabi. Nakita lang siya, natalo na agad yung kalaban, nagmakaawa na agad yung kalaban, lumuhod na agad yung kalaban sa kanyang harapan. Kumbaga makikita natin dito, nung sa lumang tipan, actually kahit sa ngayon yata may mga gumagamit ng ganito, yung tinatawag nating orasyon. Na sa orasyon ng mga mangkukulam o ng mga mambabarang o kung ano mang tawag sa kanila, ay binabanggit nila yung pangalan ng tao na kanilang gustong kontrolin o gusto nilang kulamin. Ano? At dito makikita natin, sinubukan ng Diablo, di ba? Binanggit niya O Jesus, na anak ng kataas-taasan, pero walang naging epekto kay Jesus. Hindi siya tinamaan ng pangkukulam o ng pambabarang o naman tawag natin doon. Ano? Hindi siya napigilan sa kanyang pagiging makapangyarihan, sa kanyang layunin o sa kanyang ministeryo na sakupin ang mga sinasakop, yung mga inaalipin ni Satanas ay kanyang pinapalaya. Hindi siya napigilan doon. Walang magawa ang gawa ni Satanas o ng mga masamang espiritu kung hindi ang magmakaawa, kundi ang lumuhod at magmakaawa sa kanyang harapan. Ganon yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Yun yung kapangyarihan ng Diyos. Pero yun nga, may tanong nga, katulad nga yung naikwento ko sa inyo kanina, kay Russell, tanong niya at sabi niya, bakit nga ba kasi pinayagan ng Panginoong Hesus? Ano? Yung maraming baboy na nasayang, dahil pa natin kakainin mamaya. Ano? Pero maraming nasayang nun Ano? Bakit niya inalaw yun? Kung siya ay talagang mabait, kung siya ay talagang maawain, bakit niya inalaw yun? Hanap buhay yun ng mga tao. Ano? Kabuhayan yun ng mga tao. Ang sagot ay, hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun. Pwede lang tayong manghula. Ano? At sasabihin ko sa inyo mamaya yung hula. Pero, kung subukan nyo man, o siguro baka mayroon na sa inyong nakabasa, ng mga libro, marami actually libro, na nagtuturo tungkol sa demon possession. Actually, may mga palabas pa nga And kung ikaw ay Kristiyano at alam mo ang salita ng Diyos, pag pinapanood mo yung mga palabas na yun tungkol sa demon possession, makikita mo, malayo. Hindi talaga nila alam. Wala talaga silang maliwanag na idea ano ba talaga ang ibig sabihin ng demon possessed. Magbasa ka ng maraming libro pero sasabihin marami ka pa ring tanong kasi hindi talaga nila maipapaliwanag ano ba talaga ang demon possessed. Pero ang tanong, sinong nakakaalam? Siyempre walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Siya lang. Kaya't hindi natin pwedeng questionin kung bakit niya sinayang yung maraming pork chop o maraming bacon. Hindi natin pwedeng questionin yun. Kasi siya ang nakakaalam kung ano talaga ang ibig sabihin ng
demon possessions. Pero ito yung pwede nating makitang posibleng dahilan ng Panginoon. Una, yung ginawa ng Panginoon na hinayaan niya yung mga demonyo, masamang espiritu na pumasok sa mga baboy at nagtatakbong nalunod lahat sa ilog, ito ay picture o larawan ng mangyayari sa hinaharap. Nabanggit ng mga masamang espiritu, di ba? Yung mangyayari sa hinaharap. Na sila ay, ano daw? Mababasa natin ito sa aklat ng Revelation, sa sulat ni John, na anong gagawin daw sa mga masamang espiritu, kasama na siyempre ang kanilang pinuno na si Satanas. Anong gagawin doon? Sila ay itatapon ng Diyos sa impyerno o yung ibang tawag natin doon, lawa ng apoy. Kaya't yung nangyari sa kanila, di ba, ay paglalarawan yun. Na yung mga, well, yung mga pork, mga bacon na yon, kung tutuusin, sa katuruan, yung tinatawag natin yung, di ba, may dalawang batas ang Diyos na ibinigay sa mga Israelita. Sa ceremonial law na tinatawag na ibinigay sa mga Israelita, ang baboy ay madumi sa mga Hudyo. So marahil yun ang ginamit ng Panginoon para ipakita na yung mga masamang espiritu nga, at isinama sila sa katuruan ng Israel nung panahon na yon na ang mga baboy ay madumi din. Hindi nila pwedeng kainin ito. Hindi nga sila pwedeng mag-alaga nito eh. Kahit sabihin nila mag-alaga tayo ng baboy at ibenta natin sa mga hindi Hudyo, bawal pa rin yun. Hindi sila pwedeng mag-alaga ng ganong klaseng hayop. So maaaring yun ang dahilan, kaya yun ang ginamit ng Panginoon. At yun nga, inilalarawan sa mangyayari sa huling panahon. Nababasa na nga natin yan sa Revelation. Pangalawa, pwedeng ito ay paglalarawan din para baliktarin ng Diyos, yung nasabi ko sa inyo kanina, yung nangyari sa Garden of Eden. Di ba? Sa Garden of Eden, di ba, ibinigay ng Diyos ang pamamahala sa tao kay Adan. Pamahalaan mo lahat yan. Pinangalanan nga ni Adan yung mga hayop, di ba? Siya ang nagpangalan kasi siya ang namamahala. Siya binigyan ng Diyos ng kapamahalaan. Pero nahulog din si Adan tsaka si Eva sa pamamagitan ng isang hayop na tinatawag na ahas. Kumbaga, sa halip na si Adan o yung tao ang manguna, magpasakop sa kanya yung mga hayop, yung mga animals, nagpasakop sila doon sa ahas. Doon sa Garden of Eden. Kaya dito, pinapakita muli ng Panginoon na yung pangyayaring yun ay binaliktad binabaliktad ng Panginoon na nawala na ulit sa kapangyarihan ng mga hayop ang taong nagpapasakop na sa Panginoon. At kung ating isa pang pwedeng hulaan o maaring isipin natin na dahilan kung bakit inalaw ito ng Panginoon is that ipinapakita dito ng Panginoon yung kanyang talagang matinding biyaya. Makita natin talaga dito yung katotohanan tungkol sa pagmamahal na ipinadama ng Diyos sa mga taong makasalanan. Kasi yung lalaki nga na to, bagamat hindi siya pinangalanan, pero larawan siya. Siya ay picture ng taong wala sa Diyos.
Pero anong ginawa ng Panginoong Hesus? Di ba? Alam natin yung katuruan na galing din mismo sa Panginoong Hesus. Na anong sabi niya? Yung aking ama, di ba? Ay ano daw? Inaalagaan ang mga sparrows, yung pinaka-ordinaryong ibon. Ngayon sa panahon yata natin, ordinaryong ibon lang sa atin. Nakikita natin sa bahay-bahay natin, lumilipad-lipad, hindi natin pinapansin. Sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, yung Ama sa langit ay inaalagaan niya yung mga ganyang klaseng ibon na ano sabi niya doon? Hindi sila namamatay sa gutom hanggat nasa laya sila. Walang namamatay sa kanila. Ganun ka-gracious, ganun ka-buti ang Panginoon sa kanyang mga nilikha. Pero sabi doon sa mga susunod na talata nung bahaging yun, mas mahalaga ang tao kaysa mga ibon. Yun yung ipinapakita dito ng Panginoon. Mas mahalaga ang tao kaysa sa mga animals. Ano? Bakit? Ano ba yung kalagayan nga ng tao? Sabi nga natin, nakakaawa siya. Biruin mo, araw-araw naglalakad, walang damit. Kinatatakutan ng mga tao. Hindi tumitira sa bahay kung hindi sa sementeryo. At marahil, sinasaktan na rin niya yung kanyang sarili. Dahil biruin mo, pag itinatali siya, pag pinersa mo yung kadena na nakatali sa kamay mo, anong mangyayari sa kamay mo? Madudurog yun, masusugatan yun. Ganon ang ginagawa ng demonyo sa kanya. Ano? So ipinakita dito ng Panginoon yung kanyang awa sa ganitong kalalagayan ng tao. Diba? Dito natin makikita na yung tinatawag nating buhay ng taong ito na masasabi nating wala ng pag-asa. Masasabi nating kung nasa kaisipan lang siya, kung siya siguro magdidesisyon sa kanyang kalalagayan, iisipin niya, buti pa mamatay na lang ako. Pero itong ganitong kalalagayan ng taong ito, anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ni Jesus? Bukod pa doon sa kanyang kalalagayan sa mundong ito, kung siya ay mananatili sa kanyang pagiging makasalanan, siya ay alipin ni Satanas na gumagawa ng patuloy na kasalanan, anong kahinatnan niya talaga? Yung tinatawag nating eternal separation with God. Eternal damnation. Eternal into the lake of fire. Makakasama niya talaga yung pumoposes sa kanya kung hindi siya kinaawaan ng Diyos. Nakikita niyo ba yun? So kung tatuligsain mo si Jesus dahil lang sa mga pork, dahil lang sa mga bacon, dahil lang sa mga pork chop na nasayang, dapat isipin mo, mas importante yung ipinakita ng Panginoon dito. Yung kanyang awa, yung kanyang biyaya na ipinakita sa taong ito na hindi dapat kaawaan, kundi dapat ay itapon sa impyerno dahil sa kanyang ginagawang kasalanan. Pero anong ginawa ng Panginoon? Siya ay pinalaya. Siya ay pinatawad. Siya ay iniligtas hindi lamang physical, kung hindi pati ang kanyang kaluluwa. Yan yung pag-ibig ng Diyos na ipinakikita niya dito. Kumbaga, ipinapakita dito, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa Panginoon? Di ba? Noong mga nakaraang pinag-aralan nga natin, ipinakita na siya ang the friend of sinners. Yeah? Ba't kumakain niyang kasama ng mga makasalanan? Di ba? Yan yung mga tanong ng mga nakaraan. Kasi siya ay nagpunta sa mundo para sa mga makasalanan. At yun ipinakita niya dito. At syempre, dito makikita natin na ang ating Panginoon ay natawag natin dito, ginamit niya talaga yung kanyang kapangyarihan,
para daigin ang gawa ni Satanas para ibigay naman ang kanyang biyaya sa kalalagayan ng taong ito. Na sinabi nga natin kanina, kung ikaw ay wala sa Diyos, bagamat hindi ka pareho ng kalalagayan ng taong ito, pero ikaw ay nasa hawak din ng dyablo. Pero ito pinapakita ng Panginoon, hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. Wala kang magagawa para solusyonan yung kalalagayan yan. Pero mga kapatid, mga kaibigan ko, pinapakita dito sa Panginoon, walang imposible. At yung susunod, pag kumilos na ang Diyos sa buhay nyo, pag kayo ay nanampalataya na sa Panginoon at lumipat kayo sa kaharian ng Diyos o inilipat kayo sa kaharian ng Diyos, makikita naman natin dito yung nangyari doon sa taong possessed. Doon sa taong alipin ng masamang espiritu. Ano nangyari sa kanya? Ano sabi doon? Nung siya ay pinalaya na ng Panginoon at dumating yung mga tao sa bayan, ano nakita nila? Uy, ayun na yung kinatakutan natin, ang pogi na niya. Hindi naman ganun. Pero nakadamit na siya. Matino na siya. Hindi na siya nangangagat. Alam nyo, ito yung maganda. Siya ay nakaupo na sa paanan ng Panginoong Jesus. Sa verse 35, makikita natin yung mga nangyari sa kanya. Di ba? Puntahan natin. Verse 35. Dati demon possessed siya ay inaalinhan. Pero dito sabi, at dumating mga tao upang tingnan ang nangyari. Lumapit sila kay Jesus at nakita nilang nadatnan ang taong nilisan. Okay? Yun yung isang salita. Siya ay nilisan na. Dati hawak siya. Dati nasa kanya yung mga masamang espiritu, pero siya ay nilisan na. Di ba? Ang mga nilisan ng mga demonyo at nakupo sa paanan ni Jesus na may damit at matino na ang pag-iisip. Pag sa panahon natin ngayon nakakita tayo ng ganyan, anong reaksyon natin? Ano sabi doon? Anong reaksyon ng mga tao? Nung nakita nila na yung taong dati ay pinaparusahan ng masamang espiritu ngayon ay malaya na siya, matino na siya. Sabi dyan, at sila'y natakot. Ano kayang takot mayroon yun? Mamaya makikita natin. And then sa verse 38, inulit pa yan. Sabi dyan, subalit ang taong nilisan ng mga demonyo, paulit-ulit po yan na binanggit. Actually, kung sa English version, 3 beses pong binanggit yan. At sa Bible, pag madalas nating sabihin to, pag nakakita po tayo ng paulit-ulit na salita, ibig sabihin yan, idinidiin yan. Yun yung nangyari. Dati possessed siya, alipin siya ng masamang espiritu, ngayon ay ito na yun siya, nagbago sa kanya, nilisan na siya. Malaya na siya. Yun yung pagbabago sa taong ito. Na kumbaga, nung una, nung tinatanong siya ng Panginoon, anong pangalan mo? Hindi niya masabi ang pangalan niya, kundi ang sabi niya, ako yung pinopossess ng legion. Yun yung sagot niya. Pero dito, hindi na siya hawak, hindi na siya alipin, kundi wala na, napaalis na. Malaya na siya. Mayroon na siya yung tinatawag natin. Ano sabi sa Bible? Ang mga nananampalataya kay Jesus ay binibigyan ng Diyos ng bagong pagkatao. New nature.
Ganun ang nangyari. Kumbaga, hindi lang siya basta pinalaya, hindi lang siya binigyan ng bagong katauhan, kung hindi, yung sinabi nga dito, siya ay nakaupo sa paanan ng Panginoon, na ang ibig sabihin, sino ba yung mga nakaupo sa paanan ng Panginoon? Yung kanyang mga disipulo. Yeah. Yung mga nananampalataya sa kanya na actually kung natandaan ninyo sa huling mga bahagi na binasa natin, hindi lang siya basta disipulo, kundi siya ay ipinadala ng Diyos para maging kanyang patuto. Di ba? Bumalik ka sa bahay mo at sabihin mo sa lahat kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Tayo ba'y nagiging patuto? Yung mga tanong na yan eh. Ito, grabe. Ang sama-sama ng kanyang buhay. Pero nung siya'y binago ng Panginoon, naging patotoo siya sa kabutihan ng Panginoon sa iba. Kumbaga, dito makikita natin na yung ang tawag natin dito, opposite, na pagbabago. As in talagang totally opposite. Dati siyang ganito, napaka masama, gumagawa ng masama, alipin ng kasamaan, pero nung nabago na siya, siya ay naging tagasunod at daluyan ng kabutihan, daluyan ng mabuting balita. Dahil makita nga natin na nagmakaawa siya sa Panginoon ulit. Di ba nung una? Nung unang makatagpo niya ang Panginoon, sabi niya, "Hoy, anong pakialam mo sa akin?" Di ba? Parang ganun yung dating niya eh, di ba? "Anong pakialam mo sa akin?" Parang bang sinasabi niya, "Huwag mo akong pakialaman, lumayo ka sa akin, wala akong pakialam sa iyo." Pero nung pinalaya na siya ng Panginoon, anong ginagawa niya? Sa verse 38, nagmamakaawa siya sa Panginoon na siya ay sumama o isama ng Panginoon. Nangyayari ba sa inyo yun? Dati wala kayong pakialam eh. Pupunta ako dyan, nakakalungkot naman dyan. Uupo ka lang, aantokin ka, o kaya, di ba? Nakaka-boring. Di ba? Nakakaantok pa nga yung pastor. Di ba? Pero nung Kristiyano ka na, di ba? Pinipilit mo talaga yung sarili mo. Kumaga, pinaghahandaan mo talaga. Binibigyan mo talaga ng importansya. Di ba? Yun yung nangyari sa lalaki. Nagmamakaawa siya, "Panginoon, sama mo ako, sama ako sa iyo, sama na ako sa iyo. Dati, wala kang pakialam sa akin." At sabi nga natin kanina, ito yung nakakalungkot, yung susunod. Ano nangyari? Kung itong inaalinhan dati, kampon ng kasamaan, inaalipin ng masamang espiritu, nung nabago ay nagmakaawang gusto ng sumama sa Panginoon, pero mas maganda pa ang ginawa ng Panginoon sa kanya kasi ginamit siyang patotoo. Kaya lang ang nakakalungkot, karamihan ng mga tao na kanyang mga kababayan, nung makita nila ang kapangyarihan ng Panginoon, na sumunod o nagpasakop o nagmakaawa sa kanya ang dyablo at walang nagawa ang kapangyarihan ni Satanas sa kanya, anong ginawa nila? Bakit sila natakot? Sabi doon sa talata. Natakot sila kasi mawawalan sila ng pork. Maraming pork. Ibig sabihin, yun yung kanilang priority. Yung material na bagay. Yung kanilang hanap buhay. Yung kanilang pinagkakakitaan. Mas mahalaga yun sa kanila kaysa sa kung ano ang kayang ibigay sa kanila ni Jesus. Mas mahalaga sa kanila yung temporary, yung pansamantala ng mga bagay sa mundong ito,
kaysa sa eternal, pangwalang hanggan na kayang ibigay ng Panginoon sa kanila, na tinatawag nating eternal life o buhay na walang hanggan. Kumbaga, nakakita sila ng dakilang bagay, pero hindi, maaring natuwa sila kasi wala na yung taong kinatatakutan nila, no? Wala na yung taong gusto nilang igapos kasi nananakit o nakakatakot. Pero, mas mahalaga sa kanila yung kanilang material na bagay kaysa doon sa kaluluwa o buhay ng taong ito na napunta sa tinatawag nating mas magandang kalalagayan. Mayroong isang tao, si John Oxenham. Hindi ko mabasa masyado yung kanyang pangalan. Sumulat siya ng poem. Tatry kong basahin. Pasensyahan niyo yung diction ko, ha. Sabi niya, ito yung poem niya. These are the people of Gennesaret speaking to Jesus. Sabi daw ng mga tao sa kanyang poem ito, Rabbi, bigan, mawala ka, umalis ka. The powers bring loss to us. Our ways are not as thine. Hindi nawalan kami at hindi kami sang-ayon sa iyong ginagawa. Thou lovest, o ang minamahal namin ay ang mga baboy, pero ikaw ang minamahal mo ay tao. Kumbaga, ang sinasabi nila sa kanya is that ikaw ay ang Diyos na nagmamahal sa tao, pero kami ay mga taong nagmamahal sa material. Kumbaga, ikaw ay hindi nila inisip na yung kayang ibigay ng Panginoon sa kanila na siya nang ibinigay niya doon sa taong Moses na kanyang pinalaya ay higit pa. Di ba? Anong sabi ni Apostol Pablo? Namamangha na kayo sa mga bagay na magaganda sa mundong ito? Hindi nyo ba alam na yung inihanda ng Panginoon sa mga nananampalataya sa Kanya ay wala pa sa katiting? Ni hindi nyo nga kayang isipin kung gaano kaganda yon, kung gaano kadakila yon. Yun yung tinatanggihan nila. Kumaga, kung naalala nyo pa yung pinag-aralan natin dati, nitong mga 2 weeks lang ago yata, sa verse 18, especially 8 and 9, na anong sabi ng Panginoon? Yung mga mayroon ay bibigyan pa. Pero yung mga wala, pati yung akala nila ay mayroon sila una, sa kanila ay kukunin pa sa kanila. Yun yung nangyari dito, di ba? Akala ng mga tao, sa kanila yung pork, sa kanila yung baboy, akala nila. Pero hindi. Sa Diyos lahat yun at binawi sa kanila ng Diyos. Kumbaga, mas minahal nila yung mga bagay sa mundong ito na hindi nila naisip na ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, sino ba ang lumalang? Kanino ba nanggagaling? Sa Diyos lahat yan. Pero mas ginusto nila yung tawag natin blessings kaysa sa blessors. Mas ginusto nila yung pagpapala kaysa nagbibigay ng pagpapala. So dito makikita natin na
yung inilalarawan dito actually ay kakonect talaga. Ini-emphasize lang yung sinabi nga sa Luke 8 nung mga nakaraan na pinag-aralan natin. Ito lang, paalala nga lang natin muli, mga kapatid, na sa panahon natin ngayon, maaring wala na tayo talagang makikitang ganun na demon possessed. Pero hindi po tayo malalayo doon sa taong iyon o dito sa taong ito na pag-aralan natin kung hindi tayo nananampalataya sa Panginoon. Bagamat walang ganong pangyayari sa buhay ng taong demon possessed sa buhay natin, pero kung tayo ay inaalipin ng anumang bagay sa mundong ito at hindi tayo nananampalataya sa Panginoon, hindi tayo nalalayo sa taong ito. Pero ang magandang balita, mga kapatid, pakinggan niyang mabuti. Kung yung taong ito, na masabi nga natin, miserable na sobra ang buhay niya, napalaya ng Panginoon. Walang tao ang hindi kayang gawan ng Panginoon ng ganito ring biyaya upang tayo ay kanyang palayain sa ating pagkaalipin sa mundong ito o sa buhay na ito. Nawa, ang ating Panginoon ay patuloy na kumilos sa ating mga buhay, sa ating mga mahal sa buhay o sino man yung mga kakilala natin na ating ipinapanalangin na sila ay kaawaan din ng Panginoon ng pananampalataya na tunay ngang maranasan ang patuloy na biyaya, kapangyarihan, pagmamahal, dakilang awa ng ating Panginoon sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. O aming Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na pinananampalatayanan namin na kaya niyo po nilalang ang tao simula't simula pa lang ay upang ma-enjoy namin ang fellowship sa inyo, ang aming pakikisama sa inyo at mas lalo ka pa naming makilala. At salamat Panginoon na bagamat nagkasala ang tao, binaliwala ang inyong layunin na ito, ngunit hindi niyo po kinalimutan ang inyong mga nilalang o ang inyong mga taong nilikha, kundi kami inyong kinaawaan muli sa pamagitan ng inyong pagpapadala sa inyong bugtong na anak na si Jesus, na bagamat kami ay binaliwala dahil sa kasalanan namin, kinalimutan namin ang inyong pagmamahal, ang inyong pangako, ang inyong kabutihan sa amin. Ngunit kami muli niyong nilapitan, muli niyong nag-reach out kayo sa amin, Panginoon, upang kami nga ay muli niyong matubos sa aming kalalagayan. Dahil alam niyo, Panginoon, na kung sa aming sarili, hindi namin kayang iligtas ang aming sarili, hindi namin kayang baguhin ang aming kalalagayan. Kung kaya tanggapin niyo, Panginoon, ang aming pasasalamat at ang aming patuloy na pagsamo na sa tulong nga ng inyong banal na Espiritu, patuloy niyo kaming baguhin, patuloy niyo kaming bigyan ng pagnanais at kakayanan na lumago sa inyong salita at patuloy na mamuhay ayon sa inyong kalooban. Itong aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.